Huy, Mare! Ano latest? Mga Marites! Dahil marami kayo, patuloy namin kayong hahandugan ng mga machichika namin na talagang mamaya malalaman niyo. So, ngayong episode na to, Jai, ikaw na magpakilala sa ating mga bisita. Salamat din. Opo, eto na mga kamarites. Maraming salamat for making our show trending always. Salamat po sa lahat ng mga bagong subscribers. For today's episode, makakabonding, makakachikahan po natin, of course, from Idol Philippines Season 2. Isa siya sa mga finalists at Star Pop music artist din po siya. Together with the Star Pop label head of ABS-CBN Music, we have Brian Chong and Rock Santos! Welcome! Mga Marites natin out there. Ilan taon ka na ba? Ako po. Parang elementary kasi. Baka bawal O talaga? Wala namang bawal pa. Wala. Hindi naman minor. Hindi naman ako. Matanda na. Patola sa hindi naman po. Marites hindi minor yan. Siyempre pa makakasama nga natin ang genius behind, di ba? Sa ilan sa mga famous talaga at mga super hit talaga mga kanta. Teleserye theme songs, movie theme songs. Correct. Si Rock Santos siya ng Star Pop. Star Music. Tanungin muna natin, kayo bang dalawa, Brian and Sir Rox, familiar kayo with Marites University? Yes. Yun agad. Kasi para alam natin kung yung mga bisita natin, nahagingan na, nadaplisan na kalang mga FYP. Lagi ko po napapanood tong Marites University sa TikTok kasi lagi po ako nagti-TikTok. Tapos kapag Marites na po yung dumadaan, talagang nakatutok na po ako kasi chismoso din po ako. And then, ano reaction mo sa mga napapanood mo? Yung iba po hindi ko mahulaan. Yung iba... Daho! Daho palang portion yun. Ayun po ba yun? Pero yung iba po ayun, parang mas nakakatuwa po may kakwentuhan, lalo na kahit nakikinig ka lang po sa mga kwentuhan. Tapos, ayun, ang dami mong makakalap na mga balita. Chill lang kami rito. Pero portion lang, dapat mong pinanonood yung buo sa YouTube channel. Di ba? Para bongga. Sure, ito papanoorin niya to. Ay, syempre po. What about si Rox? Ako naman kasi very familiar ako din ng show na to kasi halos lahat na yata ng artist ko sa Star Pop is nandito. Yes! So si Maymay, si Belle, di ba? Vibery and all. So sabi ko, lagi ko siyang sinusubaybayan kasi gusto ko rin makita yung performance ng mga artist ko here. At saka kung gaano kaganda ang ka mo. Yeah, sobrang ganda. Tinur nga ako ni Jai Sobrang ganda ng studio. Marites, hindi sila mag-ama, ha? Opo, hindi mo sila makakala. Hindi mo sila makakala. Baka Maka-confuse kayo. Baka nakakala may kasama. Roldan Castro and company, hindi rin sila magjowa, ha? May pag-name drop. Hindi kasi, yung alam mo na mga kaibigan natin, pag nakikita ganyan. Kasi napagkamalan kami ni Papa Amit, magjowa daw kami dahil nagbubulungan kami. Gusto niyo ba i-reveal na natin dito? Sige na. Hindi, pero going back to Brian. Si Brian kasi, parang if I'm not mistaken, hindi ko lang siya sa Idol Philippines unang napanood. Parang marami ka ng mga singing reality search na sinalian before. Bago ang Idol Philippines, 'di ba? Ano yung nakapagsabi sa'yo na hindi pa rin ako titigil sa dream ko at susubukan ko ng ipakita sa buong mundo through Idol Philippines Season 2? Nauna pa yan? May nauna pa doon? Meron pa po. Can you tell us kung saan ka unang... sumabak. Sumabak, sumali, nangarap. Una po akong sumali sa The Voice Teens. Voice Teens. Coach Sarah po. 17 years old po ako noon. Tapos after po nung matalo ako doon, sumali po ako sa ibang singing contest. Sa GMA po, sa The Clash, Season 1 po. Season 1? Season 1 po. Si Miss Reg pa po yung host. Tapos after po ilang years, nag-pandemic po, tapos bumalik po yung Idol Philippines, nag-try po ulit ako. Tapos andun po ulit si Miss Reg as a judge naman po. Anong inabot mo nung sa The Voice Teens? Kasi para, di ba, pinalad ka ba doon? Hindi ka ba nawala ng pag-asa na, sasali uli ako sa iba kasi gusto ko itong ginagawa ko? Umabot po ako sa The Voice Teens hanggang third round yung knockout round. Third round. Tapos, kapag po gusto mo po kasi yung ginagawa mo kahit maraming failures. Siguro madadown ka po dahil mo may isip na doubts na bakit gano'n, ganyan. Pero kapag gusto mo po talaga yung ginagawa mo, palagi po mas
mas malaki pa yung percentage na magpupush kaysa mag-give up. Pero hindi ka dumating sa point na parang siguro enough na to, ayoko na, iba naman ang gagawin ko, itatry ko, or saka ano yung nakakapag-motivate sa'yo na sige tutuloy ko pa rin? May dumating po sa akin yung point na parang mag-stop na ako. Sabi ko baka hindi talaga singing saan para yan? sa akin. After what contest? Before Idol na po to. Kasi malayo po yung span nung The Clash papuntang Idol. Tapos nag-pandemic. Tapos nag-pandemic. So parang ang dami pong palaisipan sa tao nung pandemic kasi nasa bahay ka lang po, ang dami time mag-isip. Tapos parang ang hirap pong cope up, mag-adjust. Kasi sabi ko parang hindi sa akin yung music. Tapos nag-try po ako sa Idol, hindi po agad ako natawagan, so mas parang lumalim po yung sadness ko na parang hindi nga to para sa akin. Tapos sabi ko kung dumating pa yung isang chance, ibig sabihin para sa akin to. Tapos tumawag po sa akin yung Idol. Sabi ko wow. Para sa iyo. So ngayon, paano mo tinitingnan yung career mo? Yun po yung nakakagulat para sa akin. Kasi sa contest, akala ko... Star pop artist ka na. Recording artist. Correct. At ayun, di ba, alam mo, ito lahat sinasamahan ng Star Pop label head. Sir Rock. Kasi nga, mamaya tatanungin natin siya at kikilalanin din natin si Sir Rock, syempre. Of course. Pero going back, Brian. Basta na nga... Nandito tayo sa beach. Dito sa Marites. Nandito tayo sa chika mo. Yun na nga, tinawagan ka. So, unexpected yung pakiramdam mo ngayon na sa nangyari sa career mo. Naiyak ka na? Hindi po, Hindi kasi tinanong ni Ate Rose na, so, sa mga nangyari sa'yo na yun, Hindi ka... sumuko, nagpatuloy ka pa rin. Patuloy ka pa rin. Parang po talaga first love ko po talaga yung music. Tsaka kahit anong ipakita po sa akin, iba to sa akin ni Lord. Nagagawan po talaga ng paraan. Yung tanong ko pala, paano mo tinitingnan yung career mo ngayon? Oo. Happy ka Masaya na ka na ba? Kontento ka ba? Oo, tingin mo ba? This is it na, ito yung pinangarap ko, ito yung gusto kong mangyari. Sa career ko po ngayon, sobrang bago po sa akin ito kasi naging kontesero po ako for the past few years. Sorry, maraming years. So, yung pagiging artist, sobrang bago po sa akin. And ito yung parang, akala ko kapag artist ka na, ayan ka na, nandito ka na palagi sa taas. Hindi rin po pala. Parang sariling, kailangan masipag ka pa rin po, kailangan naiiba ka pa rin sa iba. Kailangan, kung ano yung mga natutunan ko ng contest, parang yun din po pala yung preparation ko para dito sa pagiging artist. Diba? You're fully equipped now. Yes. Ang tanong ko kasi yung adjustment, kasi nagsimula siya as teen, kontesero as teen Siyempre, nagmamature ka, nag-iiba yung timbre ng boses mo and everything. Paano mo hinandle yun, especially during the time ng lockdown? Tapos sasali ka sa, The Clash, and then nag-Pinoy Idol ka. Idol Philippines. Idol Philippines. Po. Actually po, nag-start po yung parang pagbaba ng boses ko, nasa The Voice Teens po ako. May round po doon na parang pumiyok ako na during the contest? During the contest po. Tapos, parang dami po ng bash kasi ako po yung nagkamali pero ako pa rin po yung pinili na makapasok sa next round. Ni Sarah ha? Ni Coach Sarah po. Yun po, parang ang hirap pong kumanta sa akin kasi parang nagbibinata na po ako pero hindi po ako lumaki. Tumanda lang ako. Edad lang. Sige, mamaya babalikan pa natin si Brian. Pero syempre si Sir Rox naman, I'm sure may mga nakakakilala at familiar sa pangalan dahil madalas siyang binabanggit nga nila Maymay, nila Meme Vice, ganda. Sasalamatan kasi siya ang lumikha ng mga hit songs na correct. So gusto ko malaman, I heard pala, Sir Rox, na ikaw pala sa trabaho mo ngayon as the Star Pop label head, wala ka palang background talaga sa pag-produce ng music and everything. Paano nag-start yung naging career mo dito? Yeah. Actually, ako kasi graduate ako ng tawag dito, nutrition grad ako. Bachelor of Science in Food Technology. Pero kasi yung family ko, sobra silang musical. Inclined silang lahat kasi meron akong tita na graduate ng Conservatory of Music. Wow. Tapos yung tito ko nagpi-play ng different kinds of instruments and all. Tapos ako nung bata ako talaga, gusto ko na talagang yung music, ramdam ko siya kasi kapag may tape tape CD. Lahat ng credits na nandun sa likod, di ba meron siyang booklet.
binabasa ko talaga kung sino yung composer, sino yung arranger, sino yung music producer, sino yung engineer, sino yung nag-backup vocal, sino yung mga nag-live instrument. So, binubusisi ko talaga lahat ng mga credits pagdating dun sa mga track na gusto ko. So talagang ever since gusto ko na yung music kasi ramdam ko siya na kapag nakakarinig ako ng music, nadadala niya ako sa ibang lugar, dimension. So, yun na yun, yung time na yun, so parang kailangan ko hanapin yung ano na to, yung career na to. Tapos doon ko nakilala si Jonathan, yung may mentor, Jonathan Manalo. Nag-apply ako nun sa Star Records pa noon. Hitmaker din. Star Record pa. Star Records pa noon. Siguro way back 2007, I think, nag-apply ako. Pero ano lang ako noon, parang project coordinator and all. So, hindi pa gumagawa ng mga Hindi pa. Pero na-expose kasi ako dun sa mga music producer. Di ba? Yung mga music producer, si Jonathan Manalo, si Christian Martinez, si Sib Fontanilla. Na-aral ko siya lahat, na-observe ko siya lahat. Galing mo Doon lang. So During prior the, to that, nung growing up, wala ka talaga mga experiences na you wrote songs? Member na ako nung high school and nung college. Member na ako ng choir. Sa Bicol ito, ha? Sa Bicol. Pero hindi ka sumusulat. Sumusulat ako nun, pero para lang sa akin, kumbaga personal ko lang siya. Kasi wala pa akong way kung paano ko siya mga instruments ipoproduce na commercial and all. Pero personal ko, marami na akong mga kinocompose. Yung mga kinompose mo nun, nagamit mo ba ngayon? Yes. Yung iba nagamit ko, pero yung iba kasi ang pangit. Pero alam mo ano mo naman nasabing pangit? Kasi ngayon kasi mas more on experience ka na-expose ka na kung paano and all, sa songwriting and music production. Pag binabalikan ko kasi yung mga notes ko before, parang Hindi pa pala. Chararat siya. Pero ngayon kasi alam mo na kung paano ka mag-create ng magandang music, maglalagay ng melody, paano siya magiging catchy, LSS. Yung may factor na talagang dapat maging hit song siya. Alam mo na yun kung paano gawin. Sir Roxy, Sir Jonathan, I remember, bilang nabanggit mo siya, na mentor mo, si Sir Jonathan ay unang nagpakita ng kanyang talento sa isang singing, composing, yung, di ba? Songwriting competition. Ano yan? Yung Metro Pop? Yeah, Metro Pop. Di ba yung ganyan? Yeah. Ikaw, may experience ka rin ba na trying your luck, sending your mga songs na kinompose mo? Ako kasi nung time na yun, nagtatry ako. Pero unfortunately, hindi ako nakukuha. Talaga? Hindi ako nakukuha, to be honest. Pero syempre ako naman, as you know, yun talaga yung dream ko, hindi ako tumigil. So parang hindi, kailangan ko siyang i-pursue pa rin. Kasi yun yung hinahanap ng katawan mo hinahanap yun ng sarili mo. So kailangan ko siyang hanapin kung saan ko siya matutumbok. Anong kanta yung nakapagpasok sa'yo na promo, something? Yung unang kanta ko kasi na ginawa nun. Na na-approve nila Miss Annabelle Regalado at that time. Miss Annabelle from Australia. Yeah. So from being a project coordinator to yung musician na talaga. Anong kanta yan? Kasi nung time na yon, to project coordinator, sabi ko, na-promote ako ni Miss Annabelle. So, binigyan niya ako ng chance to, to produce and to write a song. Si Miss Annabelle Regalado pa noon. So, yung unang song kasi nung naalala ko, tawag dito, naghahanap sila ng song for a theme song ng Betty Lapea. Si Bea Alonso. And then, sabi ko, John, baka naman, gusto ko mag-try sumulat and all. So, baka pwede tayong mag-collab. So, sinulat namin yung kagandahan na song. Tapos, fortunately, na-approve. So, parang sabi ni Miss A, tsaka ni Jonathan, uy, pwede to. Bakit hindi natin i-pitch? So, doon na nag-start yung pagsulat-sulat ko na. Alam mo, may follow-up ako. Yung pag gumagawa ka ng kanta, di ba, sinasabi ng Star Music, Rox, gawa ka ng ganitong kanta para kay ganito, para kay ganyan. Ano yung mga nagiging inspiration mo? Yung artist ba? Or, nauuna ba yung kanta? Paano pag ganon? Yeah, sa ABS-CBN Music kasi, for example, pag meron kaming certain artist or project, kailangan ko muna kasing malaman yung kung anong genre ng artist, kung ano yung strength ng artist, kung ano ba siya as a singer.
Kailangan kasi yung mag-complement din yung sa gagawin mo na song para authentic din. Yung pag kinanta niyo yung song, authentic din sa kanya yung bilang artist. For example, ano ka ba? Biritera ka ba? Easy listening ka lang ba? Or ano ba yung nakikita mo na direction mo sa music and all? O ikaw bilang artist, ano ka ba nakikita mo sa sarili mo? Tapos dun ako magtatry gumawa ng song base dun sa kung ano siya Kagaya ni Maymay. Yun ang naikwento ni Maymay kasi sa amin yan na never naman talaga niyang na-imagine na magiging recording artist siya. But through you daw, training, naturo at na-discover mo na pwede pala siya sa mga ganong Paano mo din na-discover na ganitong kanta pala? Bagay kay Maymay. Ito may kwento ako dyan. Kasi si Maymay, di ba, ano siya, sa bahay ni Kuya, di ba? Tapos, tawag dito, yung naging first album niya kasi is more on novelty. Yung baliw. Novelty song and all. So sabi ko kasi May, nung na-under na siya sa akin sa Star Pop, siguro may kailangan natin. Pero nung time na yun kasi hinahanap ko pa kung anong tunog niya. So nag-try muna ako sa kanya magbalad. Nag-produce ako ng Kakayanin Kaya, na sobrang hit din yung Kakayanin. And then, Tapos sabi ko pa noon, pero nung time kasi na yun, parang, ay si Maymay, nakikita ko nagtitraining, sumasayaw sa GeForce. Meron siyang dance something na nag-viral. Sabi ko, May, bakit hindi tayo mag-P-pop? Kasi kaya mo naman kumakanta ka, kaya mong sumayaw, mag-reinvent tayo. Kumbaga, change natin yung music career mo, daling kita sa P-pop kasi usong-uso ang P-pop Correct. So sabi ko, dun pumasok yung Di Kawalan. Yung Di Kawalan na dance, P-pop song yun, pero hindi siya masyadong pumutok. So medyo kinabahan ako. Sabi ko, May, paano kaya to? Kasi first reinvention, dapat successful and all. Titimplahin mo hindi siya pumutok. Pero sabi ko, try pa natin ng isa. Kasi may 5 akong songs na hinana for her, so EP. Andun yung Ama Kabugera. I-follow up natin tong Ama Kabugera. Ayun. And then the rest is history na. Ayun. Yeah. Ako, next question ko, sa dami ng mga artista na, eto kung okay lang nasagutin mo. Siyempre, di ba nabanggit ni Ate Rose na sa ABS? Parang kinakabahan ako dyan. Siyempre, Marites University. Hindi, sa ABS-CBN nga, di ba? Sa dami ng mga artista, hindi naman lahat, aminin natin talaga, singer. Di ba? Meron ka na bang na-experience, Sir Rox, as the music producer and the composer na haggard, nahirapan ka na, teka lang, ang hirap, hindi talaga siya kumakanta. Pero, siyempre, kailangan mong mag-deliver. Yeah, to be honest, meron, pero hindi na ako mag-name, siyempre. Marami yan. Hindi na ako mag-name. Bakit hindi pwede ganyan? Hindi na ako mag-names kasi siyempre, respeto din sa as an artist. Pero kasi, tawag ng trabaho yun. So, kailangan kong gawin yun just because, it's part of my job also to create certain song para dun sa artist na yun. So, ano lang talaga. Uso pa ba ngayon yung Kasi nung araw, yung parang dinodoktor, yung talaga. Auto-tune tawag na yun. Parang yung ginawa mo sa kanta ko. Actually, in-auto-tune lang ba yung kanta? Uso pa rin ba siya? Hindi, yung auto-tune kasi, gusto ko i-clarify, yung auto-tune kasi part na siya ng music production. Ngayon, Even, kahit yung mga sinong magagaling na singer, ngayon kasi, kailangan nang i-apply yun. Kasi para maging mas malinis, mas maganda, mas pulido yung music production and yung vocals ng artist. Ina-apply na siya ngayon kahit sa States, kahit saan. So, ginagamit na talaga siya. Pero in fairness to Sir Roxa, kasi share ko lang, SKL, na-experience ko nung kinikwento mo about auto-tune, pag nagre-record sa'yo, hindi mo hinahayaan yung artista mo na tsaka talaga. Gusto mo kuha talaga kailangan tono talaga, para wala masyadong pihit. Kailangan talaga kasi ganun siya, yung kabusisi. Kailangan talaga malinis kasi. Tsatsaga ka talaga. Hindi lang sa akin. Kasi pag lumabas na yung certain kanta, hindi mo na mababawi yun Uy, tinatanong ni Ate Rose, meron daw ba akong song, di ba, nominated sa Awit Awards? Best Novelty. Mo nga. Best Novelty song. Bigyan mo nga kami ng sample. Nakadalawa akong kanta sa Star. Pahingi kami ng sample. Anong nangyari? Nanalo naman, babe. Hindi para dito yun. Sa ASAP tayo. Sa ASAP tayo. Klase. Pinapakita namin yung mga guests, yung
Hindi, may collaborate kami ni Joy na song. Ang title, Agay Agay Hey. Agay, agay, hey. Ikaw ang nagsulat. Siya collaboration namin dalawa. Chorus lang. Okay. Ginamit niya yun sa mga radio program. Sa radio program, ganyan. Okay. Kakainis siya. So, Nandali si Brian naman. Brian, kamusta? Ano ba? Ako kasi ang dami ko rin po natututunan kay Sir In fairness Rox. naman. Nakikinig ka nga, nakikita ka sobrang ano. Hindi, ang gusto kong tanongin kay Sir Rox, like si Brian, ang dami yung artist like sa Star Pop pa lang, di ba? Ang dami-dami na nila. Anong meron kay Brian na pwede natin sabihin na wala sa iba or siya yung uniquely meron nun na nakikita mo? Yeah. And ano din yung mga plans nyo for him? Ako kasi kay Brian, nung Idol, doon pa lang sa contest sa Idol Philippines, na-watch ko na siya kasi kami, may mga assigned composer na gagawa ng song para dun sa top 5. So ako yung isang composer na na-assign sa isang singer doon. So, pero siya, nababantayan ko na siya kasi pumupunta kami sa studio. So nakikita ko siya, sabi ko, ang galing ni Brian. So sobra siyang powerful yung boses niya. Tapos, very emotional. So, kapag kumakanta siya ng kanta, mararamdaman mo agad yung may emosyon agad. Merong ganon. Kasi maraming singer tayo ngayon na kumakanta, pero hindi mo siya maramdaman. Parang si Jai, di ba? Ay! Ayaw nga mag-sample. Hindi ako singer. Novelty recording artist ako. May depensa. So, ano masasabi mo daw sa sinabi ni Kantahin nakakasa. ni Rox na yun, nakita niya, nararamdaman niya agad yung gano'n. Saan mo hinuhugot yung gano'ng feeling para mai-interpret mo sa kanta? Actually, as an artist po, hindi ko din po talaga alam. Hala! Parang kapag po kasi napakinggan niyo po yung song tapos kinanta mo, parang bigla na lang po papasok Sa emosyon mo. Sa emosyon na kahit hindi ko pa nararanasan. Bigla na lang po lalabas kapag kinanta ko. Siguro lang po, parang pinalaki lang po talaga siguro ko ni Mama madrama. Emotional. Ayun Hindi. Actually, Brian, napansin ko nga, para lang na-sense ko, may pagka emotional ka nga. O hindi, i-correct natin yun kasi syempre baka hindi ka na pinaking madrama. Nabanggit ng Asian Songbird na si Regine, ang mga Pinoy daw, karamihan talaga, lahat tayo. Madrama. Oo, ma-emote. Innate sa atin yun, natural sa atin yun. Yes, oo. Diba minsan kahit wala kang pinagdadaanan sa bus, pag may narinig ka music na nakakalungkot, feeling mo music video na. Sa bus talaga. Diba? Totoo yan, no? Hindi man lang sa Ferris wheel. Hindi sa bus kasi hindi mo sa bulan. MTV. Totoo. Oy, Bri, ito gusto ko malaman. Nung time nyo sa Idol Philippines, ang parang akin lang parang nakikita kong patok na patok talaga, parang si Ricey. Diba? Totoo, parang siya yung gusto ng tao, yung talaga nakikita na there's something with her. As kalaban, na-pressure ka ba no? Na bakit parang siya yung mas sa text vote kilala? Tapos kami, anong in-effort mo kung na-pressure ka? Sa akin po, na-pressure po ako sa sarili ko kay Ricey, sa mga hindi po. Kasi si Ricey matagal ko na pong kaibigan. Ay, magkakilala kayo. Before the competition pa po. Tapos nung nandun po kami, parang wala po sa isip namin yung competition. Parang kung ano na lang po yung mangyari. Lalo na po sa akin kasi first time ko po umabot ng finals, ng semifinals. So parang sobrang thankful na po ako. So happy na po ako noon. Wala na po akong nakikitang kalaban. Ang kalaban ko na lang po talaga noon yung sarili ko. Hindi, tanongin ko lang. Pinagawa mo ba yung dito? Ito po, opo. Pero para hindi mga sabay. piercing. Mga piercing, So ano bang kwento? Ano Yan, Kung kwento. kwento yun na balitaan ko, di ba? Sabi ni Jayo, marami na problema. Pag problemado daw siya. Ayan. Nag-start po kasi itong mga piercings ko. Actually, dalawa lang po siya. Yung iba, hindi ko na po yun Kapag po nagkakaroon po ako ng lowest point sa buhay ko, dito ko po nilalagay sa piercing. Tapos yung pinakang last, ito po. Hindi na po ako kasi parang ayoko na. Pero yung pinaka-last, ito yung tattoo. Okay. Parang yun po Outlet yung mo. coping mechanism ko. Yun po ba tawag doon? Hindi naman pagiging masokista yan, parang gusto mo saktan ng sarili mo or what? Hindi naman po siguro. Parang it's a sign of moving forward po sa akin. Ganon ang dating Parang sa... kapag meron na akong tatak, meron na ako nakikita sa sarili ko, sabi ko, tapos na yun. Parang ganun po yung nakikita ko doon sa... Pero nire-remind ka pa rin na galing sa problema ang ganyan. Nire-remind po, pero yung parang wala na po sa akin yung sakit. Parang nakakatuwa na lang po na parang, yun pala yung nangyari. Ibang klase ano. Ganyan talaga kami mga Gen Z. Nasaan ka? Nang ano? Question for Brian. Gusto ko malaman. Brian, aminin naman natin, di ba? Sabi mo nga, pagka naging singer ka na concert artist, hindi pala ganun kadali pa rin. Di ba? Papaano ka bilang artist
pag may mga times na feeling mo parang may ibang nauuna sa'yo, may mas nag-hit sa'yo, Sa akin po, na bakit hindi pa rin ikaw nabibigyan ng time to shine? sa akin po sa umpisa po parang nadadala ko po palagi. Parang nawawala pa ako sa mood sa lahat, parang gusto ko sa kwarto lang po. May ganung phase po ako ng buhay kapag may ganung thoughts po ako. Pero after kong magdrama, parang nabigyan ko ng time yung sarili ko na maging low for a moment. Doon po ako nagkakahugot na parang, hindi pa to yung sabi kong ganyan. Darating din yung time ko, kailangan ko lang gawin to, kailangan ko lang may gawin. Kasi kung wala akong gagawin, wala po talaga. Tama, diba? Tsaka totoo yun, diba? Lagi naman sinasabi sa industry, patience is a virtue. Wait for your time to shine. Pero ikaw ba natapos mo naman yung schooling mo? Hindi na po ako nakapagtapos ng school. Hanggang Hanggang first year college po. Bakit hindi mo pinalak na tapusin talaga siya? Actually, gusto ko po siyang tapusin kaso medyo na parang, ang tawag doon, parang medyo hurt lang po ako doon sa past experience ko sa school. Why? Nabully ka ba? Hindi po ako nabully kasi... Nabully ka ba? Hindi ko alam kung yun po yung term, pero yung time po kasi na last na pasok ko sa school, galing po ako ng The Voice, lumaban po ako. So, meron pong mga weeks na wala po ako sa school. Wow. Pero nagsabi po ako sa dean namin na parang mawawala po ako kung pwede po mag-comply na lang po ako ng mga kailangan ko. Tapos pagbalik ko po, meron po akong teacher na sinabi, bakit ka kasi kanta ng kanta, wala ka na mapapalagi. Alright. Ay, gumanon. That's bullying. Yun na po yung last na nag-enroll ako, tapos umalis na po ako, nagpa-drop na po ako. Napaka-discourage mo naman. Alam mo, kinilabutan ako. Kasi parang, For a teacher na may mga ganun kasi Hindi talaga. Pero hindi, kumusta na yung teacher na yon? Ngayong nakikita na niya. leader ng fast Hindi food ko niya na po- ngayon, Brian Antics. Hindi ko na po alam, wala na po akong balita. Pero isa po yun sa mga naging lakas ng loob ko para hindi tumigil. Kasi sabi ko, pag tumigil ako, hindi ko, panalo siya. Sana ginawa mo na lang siya ng kanta. Totoo. Pwede natin. Ang teacher kong hoodlum. Pero actually, do you also write? Or... Nag-rate po ako pero parang wala pa po akong tiwala sa mga sinusulat ko. Pinapakita mo sa kay Rock. Hindi, sir. Correct. Ang bonggan, nagugulat ako kasi di ba hindi ko yan first time na narinig na may teacher involved with that discouraging a student. So sana naman, hindi nila lahat, pero di ba, sana naman dumating sa point na, di ba, ang pangalawang magulang ang mga guro. Sana sila ang mas mag-encourage. Baka yun ang kanyang form ng encouragement na may ganun na parang Baka negative. Mali lang siguro yung approach or what. Agree. Pwede naman. Baka ina-encourage niya na Pero magsipag ka sa pag-aaral. pero mali lang yung dating o approach. Balikan natin si Sir Rox. Ito nga. Ayan na. Itanong din muna kay Rox na kumakanta ka rin ba? Opo, kumakanta naman ako. So, Oragon yan eh. Bakit hindi ka kumanta ng mga kanta mo? Ay, ganda nun. Maganda yung tanong, pero mataray. Bakit kumakanta ka ba? Bakit hindi ka kumakanta ng mga sinusulat mo? Sorry Ano ang sagot Sorry dyan? naman po. Hindi ako kasi mas gusto ko yung mas gusto ko yung nasa, ayoko yung, behind the lang tayo. Mas gusto ko yung, nakikita ko yung mga singer and artist na kinakanta yung song ko at nagiging hit song yung song ko. O kasi mga nung panahon natin, di ba? May mga composers na eventually eventually Sila na rin kumakanta ng sarili Pero yung nila. mga demo song ko, lahat yun ako, syempre. Bago kayo parinig sa artist, syempre, Ikaw demo ko muna. yung ginagawa. Sir Rox, meron ka ng artista na nakatrabaho mo na na-starstruck ka? Na parang nagulat ka na binigay sa'yo ng management na, Rox, gawan mo si ganito ng kanta tapos parang nasa mind mo lang, dream mo lang yun na sana someday, may ganun ka na. Meron, syempre. Pwede ka bang mag-name? Pwede. Hindi mo naman yun na nagawa mo. Kasi naman pag negative hindi pwede rito. Ay, wow! Wow! Actually, marami ako mga artist na talagang sobrang dream ko na sabi ko, kailangan one day siguro makagawa ko ng song sa kanila. So, isa na doon, syempre, si Sir Gary Valencia. Sir Martin Rivera and Regine Velasquez. Wow! Mga icons siya. Hindi mo pa sila nagagawa ng kanta? Nagawan ko Nagawa ng na kanta. nga eh. Nagawan ko lang Si sa Gary V. What is si Sir Gary? Si Sir Sabi Gary na-mention B mo kasi. nagkamali ako. Pero si Sir Gary B kasi isa yan sa mga pinapangarap kong magawa. Magawa. Pinapangarap
Sarap pala. So, nagawa mo na si Martin. Ano yung ginawa mo for Martin and Pag-ibig Regine? ko'y ikaw yung kay Sir Martin Rivera, yung kay Miss Regine naman is Taking Flight. Wow. Alam mo, ang galing mo. Ba't ang galing mo? Oh, marami. Sabi ko nga. Kaya Alam mo, nga lagi- Ba't ang galing mo? Sagutin mo ako. Ito, ipinagmamalaki natin bago mo sagutin. Teka. Ito yan, ganito para madugtungan. Kaya mag-away dyan. Hindi, hindi ganito yan, Ate Rose. 'Di ba sa ABS, parang ang term nga natin, 'di ba? Parang umu-order ka sa fast food. Yes. Na pag sinabi kunyari ngayong oras na to, tapos sinabihan, Ganun ang competition dun 'Di ba ganun kabilis Yeah. kayo gumagawa ni Jonathan ng kanta na present agad, tapos ang galing nila talaga. Nga, ang galing mo. Hindi ako papayag na hindi mo sagutin. Hindi ko masabing magaling ako eh. Ako kasi Pero uragon ka kasi. I'm just doing, yung ginagawa ko lang yung gusto kong gawin. Yeah. Yung passion ko, yung talagang love ko gawin. So, yun lang yun. Sino artista yung walang auto-tune? Yung magaling yung boss talaga na parang nakalunok ng auto-tune. Kasi... May gano'n kasi sila yung salong. Kapag pinag-record mo, perfect one take, yan. wala ka nang babaguhin. Yes, totoo. Yes, perfect finish. Kasi inaaral niya, pagdating niya doon, one take tapos malinis. May siyempre, ganun ka lang nakatrabaho din. Marami din. Bukod kay Leia. Oo, marami din. Sino yan? Charing, Ito puro tayo sino yan. Ako gusto ko rin sagutin niya to. Sa lahat ng mga nakatrabaho mo, sino yung mga naging paborito mo? Hindi dahil di ba? Meron kang talagang Isa lang, ha? nagamayan mo na alam mo yung Talaga? gano'n. Grabe kayo kay Sir Rox, oh. Hindi pa hirapan. Marami kasi akong artist na naka-work. So, lahat naman sila super grateful and thankful ako. Kasi sobra silang maayos makisama, masarap ka-work and all. So, yun. Mag-name to. Ingat na ingat siya Walang nagpadlaw. Kasi may magkatampuhan. Kumbaga, yung pinaka-stand out. Iniingatan natin kasi Oo, sa sobrang siyempre, dami kong oo. minahawakan ng artists. Pero all of them talaga sobra akong grateful kasi very professional silang lahat. And Correct. I'm then sure alam niyo ang kantang Boom Panes ni Vice Ganda. Siya lang naman po ang tinawagan ni Meme ng madaling araw. Yes. Para gawin mo nga to kasi sikat nun yung Boom Panes na parang expression. Tinawagan siya. Agad-agad, naging hit song ang Boom Panes. Push mo yan, te. sobrang love ko yan si Meme Vice. Tsaka Kasi naman pa. kasama siya sa concert ko. Hindi ako So, nahihirapan. Hindi ako speaking of nahihirapan that, mag-invite. Can you tell us about this concert? Anniversary concert mo to. Yeah. Magkakaroon ako ng 15th year anniversary concert sa Music Museum on November 10. 8 p.m. So, sabay-sabay sana natin i-celebrate yung milestone ko with my special guest 15th year. artist. Yeah, marami akong guest artist na in-invite dito. Tulad si Jai. Kagaya ni na. Jai. Jai. In-invite niya ako maging partes pre-show, kaya lang di pa ako makapagbigay, Zero. Aray. Wow. So, syempre, nandun sige. si Vice Ganda, si Eric Santos, Bongga. si Kyla, si Clarice, si Angie Salvacion, si Candy Anway. Estrada, Kimo. Alexa Ilacan, Alexa. Kimo, ayan. And sino pa? Si Grabe. Kais. Dami. Tapos may surprise guest ako. Yun yung Anne sobrang Rain. excited. Anne Rain, yeah. Sobrang excited ako dun sa surprise guest May surprise pa doon? Oo. Kulang pa yun? Sobra-sobra na nga. Pero may surprise Regine pa. siguro Kaya nga to. ako napabili ng ticket, mga kamarites. Regine. Oo. Abangan po nila kung sino. Magsunta kasama Martin, din. And Regina also. And 1621 BC. BC. Bagong nila yon, P-pop group na hinahandle ng Star Pop. Yeah, Yes. yan. Abangan din nila yung grupo na yun. So, Kasi parang ang sobrang balita excited. ko, dyan Exciting ilulons ang 1621 Yes. BC. Tama? Yun yung isa sa mga surprises. Yeah, Di doon bukod pa ilalunch. dun, no? Di ba? Yan Yes. ilulons So, sa November 10. Tugang, anong gagawin mo dun sa concert? Uupo ka lang, kakantahan ka, o ikaw mismo kakanta, makikisayo, ano? Abangan. Abangan nila yan. Ay, gusto ko na sabihin yung mga hit song si Daniel. Yeah, Daniel Siya rin ang mga Padilla. gumagawa So, nandun niya. din siya sa concert. Siya yung ano yung Hopefully, kanta niya? sana na. Di ba yung simpleng tulad mo ni DJ? Simpleng tulad mo, I produced the song from Himigad Dog and also Yes. Mabagal. Composed by Dan Tanyed. Sinabel, nandun. Sila Bell, Abangan. Abangan. Abangan nila sila. Totoo. Ano Abangan rin ng yun mga alam, mga surprise. Marites? Correct. Music Brian Museum Chong. yan, November Yan, 7. nandun ba siya? Brian Chong, Okay. syempre, of Brian. course, Brian is there also. Grabe, Di ba sulit na naman sulit yung naman. song, Parang di ba? Apa. Ano yung bagong kanta mo? Di pa ba sapat? Ay, Di pa kwento ba mo nga sapat? yan. Yan. Di pa ba Di pa ba sapat? sapat? Ano Sinulat ni? Sinulat po siya ni Sir Ralph Maligro. Okay. Ayan, yung song po na to para po sa mga taong nagbigay ng
pasobra. Pero Parang hindi pa rin ikaw. po naging sapat. Siguro Hindi po. pa rin naging sapat doon sa pinagbigyan. Opo, never po naging sapat. Malungkot. Malungkot po. So paano mo in-interpret o binigyan buhay? Nung binigay po kasi yung song, nagle-listening songs po kami nung namimili po sila Sir Rox ng kanta para po sa akin. Isa po yan sa mga songs na tumatak po sa akin. Nagustuhan po namin lahat, pati po sa akin. Sakit. Sabi nga ni Di pa ba sapat? emotional ka. Favorite line mo doon sa Di Pa Ba Sapat? Ay, di ba? Kumakanta rin kasi ko. Okay. Baka may Sabi daw ni... favorite line siya. Yun na nga. Sabi nga ni Rox, emotional ang boses mo. Yeah. Bagay sa iyo yan. Rai, favorite line mo doon sa Di Pa Ba Sapat? Yung sa sample. favorite, Oo. ganto ba talaga ang magmahal? Kailangan ba dapat may masaktan? Di ko alam ano bang dahilan. Ika'y lumisan ng walang paalam. Naiyak ako. Oo. Talaga may ganun. Talaga may ganun talaga. Makarelate, oo. Baka daw sabi ni Jim. So out na ba itong kanta na ito? Kinanta niya sa atin sa mga Kamarites. Yes, May dalawang awitin siyang inawit for our Kamarites. Yes, Kaya nga tinatanong ko, out na ba ito sa market? Sa Yes, mga out na po. Spotify? What? Available po ang mag-iisa, Cut Into Pieces, at yung pinakabago ko pong single na Di Pa Ba Sapat sa lahat ng digital platforms online. Under Star pa po yan, Sir Rox. Yeah. With that. Ano ang ina-expect ng isang Brian ngayon na may ganyan ka ng career sa singing? Mag-venture ba ito into other field like acting or kung ano man? Kapag po kasi nandito ka na sa industry, parang ang hirap pong bigyan ng boundaries yung sarili mo. Parang Okay. mas okay po na open po sa lahat kasi napag-aaralan naman po lahat. So open ka maging actor. Okay naman po. Laban. Oh. Laban po. Kung kaya, kakayanin. Totoo. Ako last question for Sir Rox. Okay. Sir Rox, ano yung masasabi mo na pinanggagalingan mo na knowing you personally na hindi kayo ikaw mismo, naging madamot na magbigay ng break sa napakarami ring nangangarap na maging kagaya nyo. Composer, music producer, kasi I heard, yung mga hindi pala nakakapasa na entry sa napakarami nagsasubmit sa Himig Handog, talagang pinapakinggan nyo yan isa-isa at Yes. pinapapunta nyo, Yes. ibinibigay nyo sa iba pa nating mga artist. True. Kami talaga sa ABS-CBN Music, hindi kami madamot magbigay ng opportunity sa mga taong, may pangarap, maging singer, maging songwriter, maging music producer. Kasi ako mismo thinking ko kasi lagi dapat merong susunod. Kung ano yung susunod, kasi dapat meron kang tinitrain, meron kang ginugroom na bago and all, mini-mentor. Para also to share also your talent, i-share mo rin yung learnings mo sa kanila. Kasi importante yun dapat hindi mawawala yung legacy. Dapat lagi tayong nagtawag dito, nagdi-discover ng mga bago. Tama. Tulad nila Agree Jeremy ako dyan. Ginoga. Di ba sila Jeremy naging parang mentoran niya Yes, si Jeremy and all. Kasi nakuha ko to kay Jonathan Manalo. Because Jonathan Manalo is siya yung nagturo sa akin kung paano maging isang effective na music producer, songwriter. Hindi siya madamot mag-share ng learnings niya and all. True. So ako nadala ko yun hanggang ngayon. So kailangan ko rin i-share yung natutunan ko sa iba. At hindi lang doon kasi meron ka ng sarili niyong studio. Yes. Diba? Yung Academy of Rock. Yung Academy of Rock ni Yeng Constantino na from Singapore. Nina First Enchong branch D. in the Philippines. Partner siya nina Enchong D. Nila Yeng, Yenggay. nila Joshua. So pati mga nila batang Jun gustong Jorgan. mag-enroll, diba? Iyon. Gaano kabata yung mga tinitrain ninyo or what? Kami kasi ang namin kasi dun sa school, ang tawag dito, maski bata ka or maski may edad ka na, parang never too late, never too early to learn. So Never too late din. oo, kaya any age pwede pa. doon, pwede Ano mag-enroll. sa team. Diba? So ayun nga So sabi ko nga kung gusto niyo matuto sa music and all, just contact Academy of Rock. Correct. Diba, tinur kita doon, Tugang. Yes. Pag kami- At mag-e-enroll ang Niyong. Pag Niyong, nag-compose ka ng team song ng Marites, kami apat kakanta. Oo naman. Kung may- Bakit hindi? Nakayanan ko Diba? nga si Jai.
Ganyan naman. Kaya na naman. Hindi naman sinabi 3 a.m. ako nagre-record lagi. Diba? Sa amin hindi na bago. Pero ang nakakatuwa kasi dito, yung patuloy na pag-discover, sinasabi mo nga. So, hanggat may mga nakikinig na music, mag-iba man ang platform, andyan dyan pa rin. Yeah. At lalo na doon sa mga taong nangangarap. Correct. They need, institution or people like us na supportahan nyo. Pangarapin ba dapat pa ni Jay yan? Pagkanta? Oo. Sumuko na po yung naging coach. Malay mo naman, in time, maybe hindi pa yung panahon, di ba? Pero isa rin, gusto ko rin i-add, syempre, gusto kong pasalamatan si Sir Roxy Liquigan. Of course! Kasi si Sir Roxy Liquigan talaga, sobra siyang supportive sa akin ever since. I know. Talagang nandun siya, yung guidance niya, yung wisdom niya para i-groom ako as, ganito as label head. Kasi siya yung encourage sa akin, sabi niya sa akin, Rox, kailangan mo ng kailangan mo na maging label head. Siya yung sa akin talaga, nag-push, siya yung nag-promote sa akin and all. Hindi kaya mo yan. Kasi nung time na nahihirapan ako, sabi ko, Sir Roxy, parang hindi ko pa kaya. Hindi kaya mo na. Mabait talaga si Roxy. Sobra si Sir Roxy Liquigan. Makikita mo talaga yung yung nagme-mentor. Yung puso na sincere and genuine. Si Sir Roxy lang talaga. Bukod sa puso, may mata talaga din si Roxy. Sa mapagmahal. Diba? Matagal ko na silang nakakatrabaho from Marion Honor to Ashley. Ay, Cool Cat Ash. Oh yeah, and hopefully to Niyong, ganyan-ganyan. Abangan nila si Niyong. Uy, pero bongga kasi, Sir Roxy, I'm so proud of you. Kasi syempre, diba, from your story, tapos imagine ngayon, meron ka ng sarili mong studio. Dati kasi nakikita ko pa yan sa Bell House lagi. Oo, lagi tayo sa Bell House. Correct, ng bagets ako. Oo. Brian, maraming salamat. I-invite mo na abangan yung song mo dito sa Marites. Go, Brian. Ayan, sa mga kamaritas po natin dyan, available po ang 3 kong single under Star Pop. 3 po. Ayan, At may 2 pang parating. Congrats! ang mag-iisa, Cut into Pieces at ang Di Pa Ba Sapat. And ayan guys, sana mapasama po sa mga playlist nyo. Social media accounts. Yes, sir, kung gusto nyo po akong i-follow at kung medyo na-intriga kayo sa akin ngayong gabi. I-follow nyo po ako sa lahat ng social media accounts ko at Brian Chong. Chong, C-H-O-N-G. Chinese ka talaga? Maliit na dugo na lang siguro. So that Brian Chong. Pero yan talaga yung surname mo. Yan po talaga. So what about you, Sir Rox? Our concert. Siyempre yun nga, 15th year. I'm very excited for this career milestone. So iniimbitahan ko kayong lahat na manood. On November 10 sa Music Museum, celebrating my milestone, 15 years. So ayun, sama-sama tayong mag-celebrate ng milestone ko. Yan. Thank you so much. Ano bibili ang ticket? Sa Ticket World. Online. Music Museum sa Green Hills lang yan. Yes. Sana makapunta kayong lahat. Maraming salamat, Brian and Sir Rox, and good luck sa inyong mga ginagawa. Sa Marites, supportahan po ninyo si Sir Rox, yung concert niya, at ang mga singles ni Brian. At hindi lang ito ang unang pagkakataon o huling pagkakataon na maririnig natin o maiimbita natin sila. Kasi ang dami pang mga future na mga bibigyan ng break. Okay. Alam mo yan. Okay mga Marites, magbabalik po ang Marites University!